Magandang hapon sa ating lahat. Tayo ngayon ay nagtitipon ngayong hapon para sa ating pagsamba sa ating Diyos. Ngayong araw din ang pagdiriwang natin ng ika-22 anibersaryo ng ating lokal na iglesia. Sa kanyang biyaya at habag sa atin bilang isang iglesia, inaroon ang ating pasasalamat sa Diyos. Magandang hapon din sa ating mga panauhin, lalo na kay Pastor Reggie. At salamat sa inyong pagpapaunlak ng aming imbitasyon kasamang kanyang pamilya at sa mga bisita natin na naririto, kayo po ay welcome. Ngayong araw na ito ay inaanyayahan ko po na ating buksan ang ating Biblia sa Psalm 129 sa pagpapatuloy po ng A Song of Ascent. Nagsimula po tayo dito noon sa 121 ng Psalms at ngayon ay nasa 129 tayo ng Psalms. Aking basahin mula verse 1 sa ESV, A Song of Ascents. Greatly have they afflicted me from my youth. Let Israel now say, Greatly have they afflicted me from my youth, yet they have not prevailed against me. The flowers flowed upon my back, they made long their furrows. The Lord is righteous. He has cut the cords of the wicked. May all who hate Zion be put to shame and turned backward. Let them be like the grass on the housetops, which withers before it grows up, with which the reaper does not fill his hand, nor the binder of sheaves his arms. Nor do those who pass by say, The blessing of the Lord be upon you, and we blessed you in the name of the Lord. Itong ating inawit ay pagpapakita lamang ng affliction o ang naranasang hirap ng bayang Israel sa kamay ng kanilang mga kaaway. At ito ay nakita nila na ang Diyos ay nanatiling tapat at matuwid sa kanila, sa kanyang bayan. Naroon ang kanilang pag-aalaala ng panggigipit o ng oppression ng mga bansang sumakop sa kanila. Ang Babylonia, na kung saan naranasan nila rito ang paghusga ng Diyos sa kanila. Ganun pa man, sa atin, bilang isang lokal na iglesia, bilang tayo po ay nagdaraos na ika-20 taon katapatan ng Diyos sa atin, nakaranas tayo ng mga suffering or mga suliranin bilang isang lokal na iglesia. Ngunit ang Diyos ay tapat at patuloy na nagbibiyaya sa atin. Nawa, katulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, na mga ang nais sumunod sa Kanya ay daranas ng persecution, daranas ng mga paghihirap sa pagsunod sa ating Diyos. At nawa, sa ating lokal na iglesia ay ang dalangin natin ay magpatuloy tayo sapagkat ang Diyos na siyang nakipagtipan sa atin ay tapat, ang ating Diyos ay banal at ating manliligtas na Panginoong Hesukristo ay nananatili sa atin. At makikita natin yan sa mga turo, sa mga narinig na pangangaral mula dito sa pulpitong ito. At kaya tayo ngayon ay nagpupuri at nagpapasalamat. Ito ang dahilan ng ating pagsamba ngayong hapon na ito. Tayo pong lahat ay umawit sa unang himno ngayong hapon, Glorious things of thee are spoken. Ang lahat po ay tumayo at awitin po natin ito ng sabay-sabay. Sa unang stanza, Lord,
Praise God and all thy foes. See the streams of living waters springing from eternal love. Well supply thy sons and daughters, and no fear of what remove. Who can fail such a river? Ever flows their thirstless waves, grace which like the Lord the giver never fails from age to age. From each habitation hovering, see the cloud and fire appear, for a glory and a glory, showing that the Lord is near. He who gives daily manna, he who leads us when they cry, let him hear the loud Hosanna, rising to his throne on high. Savior, saints of Zion city, are through grace a member, and let the world deride or pity. I will glorify your name. Fading is the worldling's pleasure, all his boast and pomp and show. So rejoice in lasting treasure, none but Zion's children know. Let us pray. Muli, O Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan sa amin. Salamat sa oras na ito na nagkakatipon kami at sa presensya mo, sa ang banal na Espiritu na siyang kasama namin na sumasamba. Dalangin namin na mabigyan ka namin ng parangal sa hapong ito at pagpalain mo kami ng inyong mensahe na dadalhin ng inyong pong mga ngaral sa aming kalagitnaan. Ang dalangin namin ay mangusap ka sa bawat isa po sa amin. Ang aming mga puso ay gawin mong matabang lupa upang mga salita na maitatanim sa aming mga puso ay magkaroon ito ng bunga at kabanalan sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin at sa aming pong pagdiriwang na ika-22 taong anibersaryo ng aming lokal na iglesia. Kinikilala ka namin bilang aming Panginoon at Hari at ikaw ang ulo ng iglesyang ito. Kung kaya't ang parangal at luwalhati ay sa inyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Muli, welcome po sa ating mga bisita, ang pamilya ni Pastor Reginald, si Sir Andy, at ang kanilang mami ni Andrea. So, mother-in-law ni Pastor. Okay, natatandaan ko po nga ay binata pa nga noon si Pastor Reggie nung siya po ay aming taga-pangaral din dito at estudyante pa kayo ng GMA dati, Pastor, tama? So ngayon po ay may asawa na, may 2 anak. At okay, welcome po muli, Pastor. At salamat muli sa pagpapaunlak ng aming paanyaya sa inyo. At siya po ang ating guest speaker mamayang ngayon na maghatid ng mensahe sa ating kalagitnaan. Sa pagpapatuloy na ating pagbabasa sa New Testament scripture reading ay nasa Luke chapter 2 po tayo. Ating basahin ang buong kabanatan ng it's John chapter 2. So verse 1, on the 3rd day there was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine."
And Jesus said to her, "Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Now, there were 6 stone water jars there for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," and they filled them up to the brim. And he said to them, "Now draw some out and take it to the master of the feast." So they took it. When the master of the feast tasted the water, now become wine, and did not know where it came from. The servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first, and when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now." This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him. After this, he went down to Capernaum with his mother and his brothers and his disciples, and they stayed there for a few days. The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. In the temple, he found those who were selling oxen and sheep and pigeons, and the money changers sitting there. In making a whip of cords, he drove them all of the temple with the sheep and oxen. And he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And he told those who sold the pigeons, "Take these things away. Do not make my Father's house a house of trade." His disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me." So the Jews said to him, "What sign do you show us for doing these things?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews then said, "It has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? But he was speaking about the temple of his body. When, therefore, he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and the word that Jesus had spoken. Now, when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name when they saw the signs that he was doing. But Jesus, on his part, did not entrust himself to them, because he knew all people and needed no one to bear witness about men, for he himself knew that was in man. Ang nais ko pong bigyan ng maiksing paliwanag dito ay ang unang wonder or yung himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, at yan ay yung ginawa niyang alak ang tubig, na kung saan ito ay pagpapakita ng kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagbibigay niya ng himala nito, na pagpapakita na kaya niyang gawin ang mga bagay na ito. At ito nga ay sa ating panahon, na ang himalang ito ay nangyari sa atin nung siya ay tinawag niya bilang kanyang mga anak. Sa ating abang kalagayan, tayo ay makasalanan, ngunit sa kanyang habag at biyaya ay ginawa niya tayong bago sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo bilang isang iglesia ay tinipon, at ngayon ay narito upang magbigay ng samba at papuri sa Kanya. Nawa sa hapong ito ay mailaan natin ang pagsamba sa ating Diyos, at malugod po siya sa atin. Tayo muli ay aawit sa hymn number 2, "I Praise My Maker While I Breath." Nang nakaupo na lamang, awitin po natin ito ng sabay-sabay. Praise my Maker while I breathe, and when my voice is low,
On Israel's God, He made the sky, and earth and seas with all their train. His truth forever stands secure. He saves the brave, He feeds the poor, and none shall find His promise vain. The Lord gives eyesight to the blind. The Lord supports the fainting mind. He sends the laboring conscience peace. He helps the stranger in distress. The widow and the father dance and cross the waves, their sweet release. Praise Him while He lets me breath. And when my voice is lost in death, praise shall employ my lowest parts. My days of praise shall never be past. My life exalt and be last for immortality and truth. At sa sandaling ito ay pakinggan natin ang sermon, ang pangaral salita ng Diyos. Alam natin na ang preaching of the Word is the Word of God. Ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pagtanggap nito. Tinatawagan ko na si Pastor Reginald Tetabali upang magatid ng mensahe sa hapon ito. Una sa lahat, isang malaking kagalakan para sa amin bilang pamilya ay nandito ngayon kasama na nagdiriwang sa kabutihan ng Diyos sa inyong iglesia. At ito ang lokal na iglesia ng Panginoon. At ang iglesia ng Panginoon ay may tinatawag na Invisible Church kung saan ay composed of the true believers in the Lord Jesus Christ. At iisang iglesia lang po tayo. Kaya kami rin ay nakikigalak bilang mga kapatid sa pananampalataya sa kanyang katapatan sa atin. At ito rin ay special para sa akin dahil sabi nga na po ni Pastor kanina na ako ay ilang beses din akong nakadalo kasama dito o sa inyo mga kapatid. Ang iilan ay familiar sa akin at I'm not sure kung familiar ba lahat sa akin dito. But nevertheless, ay isang kagalakan para sa akin to be able to preach before you the Word of God for us this afternoon. Meron tayong topiko na nagsasabi the all-sufficient grace of God. Alam niyo mga kapatid, may mga libro ngayon, I think to be exact, 23,000 books about happiness. Just this year, 20,000 or 23,000 books about happiness, and many years ago, 2008, it was just all about 4,000 books of happiness. Ibig sabihin, it says something about the nature of how we live in this world.
Ibig sabihin mga kapatid, napakalungkot ng mundo. Gusto ng mundo ng isang kaparaanan kung paano sila maging magalak. Gusto ng mundo matuto kung paano ba maging masaya ang buhay. And yet, they fail to recognize most of the time the main source of joy is God Himself. And that is His grace. So dadalhin ko kayo sa Old Testament, though this all-sufficient grace is somehow relating to the 2 Corinthians verse 12. But let me just bring you back to the Old Testament, mga kapatid. At babasahin ko lang po sa unang Samuel, Kapitulo 7. I will be reading from verse 1 to verse 12. Verse 3. 1 Samuel chapter 7, verse 3 to verse 12. Samuel judges Israel. And Samuel said to all the house of Israel, if you are returning to the Lord with all your heart, then put away the foreign gods and the Ashtaroth from among you, and direct your heart to the Lord and serve Him only, and He will deliver you out of the hand of the Philistines. So the people of Israel put away the Baals and the Ashtaroth, and they served the Lord only. Then Samuel said, gather all Israel at Mizpah, and I will pray to the Lord for you. So they gathered at Mizpah, and drew water and poured it out before the Lord, and fasted on the day, and said there, we have sinned against the Lord. And Samuel judged the people of Israel at Mizpah. Now when the Philistines heard that the people of Israel had gathered at Mizpah, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the people of Israel heard of it, they were afraid of the Philistines. And the people of Israel said to Samuel, do not cease to cry out to the Lord our God for us, that He may save us from the hand of the Philistines. And so Samuel took a nursing lamb and offered it as a whole burnt offering to the Lord. And Samuel cried out to the Lord for Israel. And the Lord answered him. And Samuel was offering up the burnt offering, and the Philistines, and while Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to attack Israel. But the Lord thundered with a mighty sound that day against the Philistines, and threw them into confusion. And they were defeated before Israel. And the men of Israel went out from Mizpah and pursued the Philistines and struck them as far as below Beth-kar. Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen, and called its name Ebenezer. For he said, till now the Lord has helped us. Let's come to the Lord in prayer. Pinupuri ka namin, Ama, sa oras na ito, dahil Ikaw ang Diyos na patunay na nagtatapat simula pa ng simula hanggang ngayon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maranasan namin muli ang iyong kabutihan at iyong biyaya sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong mga salita. Mahabag ka sa amin at maging magbiyaya ka sa amin. Turuan mo kami ng iyong mga salita na kami mga hindi karapat-dapat sapagkat kami makasalanan sa harapan mo. Ngunit Ikaw ang Diyos na dakila sa iyong biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Gusto kong ma-focus ang ating kaisipan sa unang Samuel Kapitulo 7, versikulo 12 na nagsasabi sa Tagalog, pagkatapos kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa gitna ng Mizpah at Shem, pinangalanan niya itong Ebenezer dahil sinabi niya hanggang ngayon, tinutulungan kami ng Panginoon. Now, itong giyera ng Philistine or Filisteo at Israel ay walang kinalaman ng giyera ngayon ng Philistines and Israel. But noon pa man makita natin ang alitan ng dalawang bansang ito at makikita natin ang kapangyarihan ng Filisteo sa panahon ni Samuel na napakamalaki at nakikita palagi ang tagumpay. If you read the whole chapter from verse 1 or chapter 1 to chapter 7 or chapter 6,
doon ay pinapakita ang kalakasan ng Filisteo, na kung saan palaging nananalo ang Filisteo laban sa Israelita. At kaya ang sinasabi ni Samuel sa kanya, siya ang nanunungkulan bilang hukom sa Israel, at meron siyang mensahe na sila'y magbalik loob na sa Diyos. Sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Bumalik sila sa Panginoon. And that is the way for them to be able to have victory. And yet, nilikom ni Samuel ang bayan at ilagay niya ang isang bato na nagsabi, nung sila'y lusubin na ng Filisteo, ay God sent thunder, or may isang kidlat that made them confused. Kaya nalilito ang mga Filisteo, at ito ay binigyan ng pagkakataon ng mga Israelites to conquer and even to kill them. Now, minsan madaling isipin nila na niligtas sila ng Diyos dahil sila nagsisi at nanampalataya. Minsan, sa panahon siguro nila, inisip siguro nila na kaya tayo niligtas ng Diyos, kaya tayo kasi nagsisisi tayo. At maiisip natin yan sa ating buhay pananampalataya. Ngunit sa susunod na mga talata, mga kapatid, o sa kabanata, in chapter 8, ang mga tao ng Diyos ay tatalikod muli sa Diyos. In fact, they're going to request a king. And sinabi mismo ng Panginoon, sige, pagbigyan mo sila sa kanilang kagustuhan. Dahil hindi naman sa'yo sila may problema, Samuel. Ang sabi ng Diyos, sila mismo ay may problema sa akin because they don't believe me as their king. Mga kapatid, ang tao ay nagbabago, hindi po ba? Minsan sa kaisipan natin, nagbabago tayo. Minsan tayo ay alerto sa ating pananampalataya, at sa panahon ng mga kabiguan at takot at pressure ay tumaltalikod. At yan po ang realidad ng tao, lalo na sa walang relasyon sa Panginoong Hesus. Ngunit sinasabi dito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Jump to chapter 15 verse 29. Ang pagtalikod ni Saul, sabi ng Diyos, o sabi ni Samuel, God is not a man that he should change his mind. At ito ang tema from the Old Testament. Ang tema ay ang Diyos ay hindi nagbabago. Simulat sa Paul, ang Diyos ay nagtatapat sa kanyang bayan kahit ang kanyang bayan ay tumatalikod sa kanya. If you read, I've done our series in Hosea. Makikita mo doon ang isang tema na ang Diyos ay nagtatapat sa kabila ng kasalanan ng Israel. Siya ang nagtatapat sa tao. Nagtatapat sa kanyang pangako. At para sa atin ngayon bilang iglesia, higit sa lahat ng kanyang katapatan ay nakikita sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo. Nang pagdating ng Panginoon, natatanggap tayo ng kasaganahan ng biyaya, sobrang biyaya, grace upon grace in Christ Jesus. Kaya mga kapatid, sa inyong 22 years of existence, maaari din nating masasabi, kagaya ng mga sinasabi ng Israel at ni Samuel, na hanggang ngayon, tinutulungan tayo ng Panginoon. For 22 years, simulat sa Paul, hanggang ngayon, tinutulungan tayo ng Panginoon. Ito ay mensahe ko para sa atin. Ang Diyos na puno ng biyaya ay nananatiling tapat sa kanyang iglesia. Simpleng mensahe lamang mga kapatid. In fact, the church was already, even in the Old Testament, maraming mga katuruan, ang iglesia ay hindi pa nakikita sa lumang tipan. Ngunit ang iglesia ay nandun na. At ang isang patutuo kung bakit ang iglesia ay nandun na sa lumang tipan, dahil ang Diyos ay nagtatapat sa kanyang bayan. At siya ay may mga pinili na susunod sa kanya at sumampalataya. At merong panampalataya sa isang pangako, ang pangakong tagapagligtas. So, dalawang bagay na gusto kong maisip natin, maggunita natin, upang mas masumpungan natin ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos, ang kasapatan ng kanyang biyaya, when we recollect or recollecting the grace of God. And secondly, trusting the God of grace.
recollecting the grace of God, ang pagbabalik tanaw sa biyaya ng Diyos, at ang trusting God, the God of grace, ang pagtitiwala sa Diyos ng biyaya. Samuel said hanggang ngayon, ito'y tumutukoy in English terms or in English principle of the perfect present tense. Di ko ma-explain sa Tagalog yung perfect present tense, but perfect present tense is something, a particular thing that happened in the past hanggang ngayon, that continues until now. Yan po ang panahon ng perfect present tense. May nangyari something in the past and that started from the past and now still existing. At iyan po ang ibig sabihin dito. The Lord has helped us thus far, till now. Ibig sabihin ni Samuel na simula pa nung unang panahon, ang Diyos na ang tumutulong sa bansang Israel hanggang ngayon. Yan po ang mensahe ng Ebenezer. Isang bato na tinatag ni Samuel upang maalala na hanggang ngayon ang Diyos ay nagtatapat sa bayan ng Israel. Siguro habang tinatag ni Samuel ang batong ito kasama ang kanyang mga malalakas na tauhan, hindi niya maiwasan sigurong mangaral sa kanila kung gaano nagtatapat ang Diyos. Simula pa kay Abraham, simula kay Moses, kung paano sila iniligtas mula sa Ehipto. At nagtatapat ang Diyos sa kanila. Mga kapatid, ganyan ang ating Panginoon. Matapat ang ating Diyos. In fact, punong-puno siya ng katapatan sa atin. Gaya ng binahagi kanina ni Deacon Manny, no? Ang iglesia marahil ay may mga pagsubok sa buhay, mga hamon, ni kahit pagkahati man o kasalanan man sa iglesia. Ngunit hanggang ngayon ay nagtatapat ang Diyos. Yan po ang tinuturo sa atin dito, mga kapatid. Kasama natin ang Diyos. Imagine, simula pa ng ating kaligtasan, nung una pa lamang, tayo iniligtas ng Diyos, tayo minahal ng Diyos. Sinabi ng kanyang ng salita ng Diyos, sa simula pa, ikaw na ay inibig ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Ephesians 1, chapter 1, verse 4. Bago pa itinatag ang sanlibutang ito, meron ng pag-ibig ang Diyos sa iyo. The wondrous grace of God. At siya mismo ang tumulong sa iyo, siya mismo ang nagparanas sa iyo ng kanyang dakilang pag-ibig upang ikaw na patay sa Espiritu ay mabubuhay kay Kristo Jesus. Hindi ito encouragement, mga kapatid, parang self-centered Christianity, kung saan ay psychological approach na sinasabi ko, ang kulang mo lang ay para maging masaya ka sa buhay nito, ay kulang mo lang, encourage ka na mahal ka ng Diyos. And there are many misinterpretation of the scriptures. Nagagamitin ang Diyos ay wala nang planong saktan ka. Dahil ang Diyos ay tapat sa iyo. Hindi po ito ganito. Or even using God or His grace upang iayon ang ating kagustuhan with the preaching of the prosperity preachers, the health and wealth gospel, upang tulungan ang iyong sarili na umangat ang iyong buhay dito sa mundo. At mahal ka ng Diyos. Kaya siya ang tutulong sa iyo na aangat ang iyong buhay. This is not like that. This is not the message of salvation. Ang totoo, mga kapatid, ay tayong buhay, ang buhay iglesia ay may pagsubok. Ngunit ang katotohanan ng Diyos ay nanatili sa iyo. Na sa kabila ng mga pagsubok man o kapighatian man na naranasan natin individual or as a church, nandyan kasama natin ang Panginoon. Kaya tingnan natin ito sa ating kaisipan. Huwag nating kalimutan ang kabutihan ng Diyos na pinaranas niya sa iglesia. Alam niyo yung family album, yung meron siguro ilan sa atin, merong family album, physical picture. At marami nagsasabi based sa research ay mas
mas malalim ang value ng family album, physical album, kaysa sa digital photographs. Bakit? Dahil kung ikaw ay magagawa ng family album, iisipin mo pa ang pagbili ng film, Fujifilm, isipin mo pa ang pagpapa-convert nito into a picture, pa-develop, isipin mo pa kung kailan makukuha ang pa-develop picture mo. At in that way, there are many constraints, and that gives us greater value of that picture. Alala ko, ang aking ina ay meron siyang bagong camera. Nung siya ay galing sa Singapore, siya ay nakabili ng camera. Minsan binibilang namin ang shots. Di po ba? Bibilangin natin yan kasi to make it, ititipid natin. At ayusin muna, hindi kagaya ngayon na anytime you can take photos or picture. But my point is, there is this greater value, mga kapatid. In this way, when we, even in pain or even in constraints in our lives, there is greater value to appreciate the goodness of God sa buhay natin. Sa kabila ng pagsubok, mapait man ang ating karanasan, pag-uusig nagsasapat sa atin, ang biyaya ng Diyos ay nagsasapat. Hindi kagaya ng siguro mga digital photographs by many Christians today. Should I say, ang bilis ng Kristyanismo. Walang greater appreciation. Walang mas malalim ng pagtingin sa biyaya ng Diyos. At alam niyo ba, mga kapatid, one of the causes of accidents or car accidents are the unfamiliar road. Kaya minsan, pag hindi ka familiar sa kalsada, ay nagkakaroon ng tawag nating aksidente. Ngunit alam nyo ba ay over-familiarity is also the main cause of car accident. Sobrang familiar ka sa daan, and I've experienced that, hindi lamang car, kundi bisikleta lamang. When you're too familiar with the road, sometimes wala ka nang pakialam. And I think marami sa atin, mga kapatid, we're too familiar with the grace of God. Too familiar with the message of the grace of God, of the goodness of God, of the love of God. At hindi na natin nakita ang greater appreciation of this grace kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Kaya ito'y hamon sa atin, mga kapatid. Panirawain natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa pagbalik tanaw sa biyaya niya. Sinabi ni A.W. Tozer that we ought to be the happiest people on earth. This is due to the fact that God is faithful. God is gracious. And we ought to be the happiest people on earth. Happy ba tayo? Happy anniversary. Praise the Lord. And sometimes nawawala ang ating kagalakan because that is reality, because of sin, because of sufferings in this life. And what a wonderful hymn to sing that goes like this: when upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surely surprise you what the Lord hath done. Sinabi ng himnaryo na ito, na sa panahon ng kahirapan, sa panahon man na maaring inisip mo na wala ng pag-asa ang buhay ito, you count all the blessings that you have from God. Count them one by one. And it says, you will be surprised what the Lord has done. And sometimes sa ating buhay, mga kapatid, yan lang ating kulang. We are too busy in this world.
ang dami nating distractions, ang dami nating temptations, at wala na tayong panahon of our meditations and our personal devotion to be alone with God and to thank Him and to praise Him, to be grateful of what He has done. Marahil ang ilan sa inyo ay nasa ilalim ng kasalanan. At itong kasalanan na ito ay humihila sa inyong konsensya. Manumbalik ka sa Diyos. Dahil napakabuti ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos at nagtatapat siya sa atin. O marahil kayo ay nasa kapighatian na pawang humahamon sa inyong buhay. Mga kapatid, let me encourage you. Ako'y naniniwala kahit sa batang kaisipan. Hindi na rin ako bata. No? Pero ako'y naniniwala na napakarami ng biyaya na pinaranas ng Diyos sa atin kaysa sa mga pagsubok na ating natanggap. Naniniwala ba tayo niyan? Sobrang dami ng biyaya. And it's just a matter of how we look to it. How we should recognize the goodness of God. And that's the problem with us. Dahil minsan inisip natin na parang walang biyaya ang Diyos. Parang walang biyaya sa panahon ng kapigatian, sa panahon ng karamdaman, kapaguran, mga pagsubok at away, kahirapan ng buhay. Minsan inisip natin ito, parang walang biyaya ang Diyos. Remember when Paul asked God for help, natanggalin niya ang thorn of the flesh. Anong ginawa ng Diyos? Hindi kinuha ng Diyos ang thorn of the flesh. Bagkus sinabi niya, my grace is sufficient for you. Sapat na sapat ang biyaya ng Diyos. And I think that is what we need to do, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 4 verse 7 to 8, sinabi ni Apostle Paul, ano ang mayroon ka na hindi ibinigay sa iyo? Ano ang meron ka ngayon na hindi ibinigay sa iyo? Lahat ng yan ay binigay mismo ng Diyos. The fact that you are here and you're alive and you're kicking. And we are here. Yan ang pagpapala mismo ng Diyos sa atin. Sa ating buhay lamang, mga kapatid, sa ating kalusugan, I see many elderly women in this church. Our church has 26 seniors. Natatakot ako na baka hindi ko maikutan silang lahat to pray for them. 26. And apart from 15 sick brethren. Minsan may terminal illness. Kaya hindi malayo na tatanda. Tatanda tayo. But that is the point. We are to be thankful to God. We need to be thankful for all that He has granted us. Even sa ating mga hininga, bawat araw, ating pamilya. Di ba natin yan pinapasalamatan sa Diyos? Ating mga anak, sa mga panahon na kung saan ay ikaw ay tinulungan ng Diyos, o kaya yung personal relationship with God, gaano karami ang itinuro ng Diyos sa iyo? Gaano karami ang tinuro ng Diyos sa iyo? Gaano ang pasensyang pinaranas ng Diyos sa iyo? O kaya sa church community, ilang beses kayong tinuruan ng salita ng Diyos? Merong mga kalalakihan na nagtatapat, ang inyong pastor ay nagtatapat sa pangangaral ng salita ng Diyos. What a blessing. What a blessing. Ang kapatiran, ang pag-ibig ng mga kapatiran, ang pagbabahagi ng kanilang buhay para sa inyo. Ang iyong ministeryo, kapatid, hanggang ngayon tinutulungan tayo ng Diyos. Sa lahat ng mga gawain, sa lahat ng ating mga ginagawa,
Para sa ating Diyos, tinutulungan tayo ng ating dakilang Diyos. Higit sa lahat ang ating kaligtasan. What a great salvation according to the writer of Hebrews. And grace upon grace, abundant grace in Christ Jesus. Kaya huwag nating kalimutan na pasalamatan natin ang Diyos. Huwag nating kalimutan na purihin natin ang Diyos. At yan ay dapat nating alalahanin ang pagbalik tanaw sa biyaya ng Diyos. Remember John Newton, I think you know the story already. John Newton became a minister at he was a slave trader at involved siya sa mga pagkukuha ng mga black people in Africa. And yet he became a minister at palagi niyang concern sa kanyang sarili ay nakakalimutan niya kung sino siya kay Kristo Jesus. And that's why sa lahat ng kanyang pangangaral o sa kanyang pag-aaral ng salita, merong nakapaskil sa harapan niya, Deuteronomy 15:15, na nagsasabi, iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos. A great reminder of who we are. In fact, that's the first commandment of Apostle Paul to the letter to the Ephesus or Ephesians church. This church, sabi ni Apostle Paul na kayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, and chapter 2 verse 12, it says, remember who you were. Huwag mong kalimutan kung sino ka dati. And now you are in Christ. You were alienated from God, from the promise of God. And now you are grafted because of the richness of Christ, because of His immeasurable riches and the beauty of His glory. You are saved by Him. Remember who you were, kung paano ka iniligtas ng Diyos. Dahil ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Secondly, trusting the God of grace. Pagtitiwala sa Diyos ng biyaya. Alam mo, ang layunin dito, after na pinatayo ito ni Samuel, ang batong Ebenezer, ay sumasama ang Panginoon sa kanila. Nagkaroon ng kapayapaan ang Israel. At ninais ni Samuel na ipaalala ito, na ito ang ginawa ng Diyos at ang gagawin mismo ng Diyos. That's the reason of memorial. Is being built for the future generation to believe the grace of God, to trust God. Let me see Michael Phelps, one of the swimmer, one of the most decorated swimmer of all time, the GOAT, kumbaga, won 28 or 29 gold medals. At isa sa kanyang inspiration, nung nakatanggap siya ng medalya, every time na magsasabak siya sa kompetisyon, is thinking about his ability to win a gold medal. Para sa kanya ay naging memorial ito. Every time na makita niya ang gold medal or medals niya, memorial ito sa kanyang kakayanan na nagsasabi, yan ikaw, kayang-kaya mong makakuha ng medalya. At hindi na naman niya nakayanan hanggang ngayon. Kasi tumatanda na rin siya. But we have this memorial. That's the purpose of memorial. The psychology of winning trophies and medals. And yet in times of war and pain and suffering, yan ang remembering stone, the stone of help, na kung saan ay tinulungan sila ng Diyos. Alam nyo, if you read the Old Testament and if you study the Old Testament, makikita ninyo ang Diyos ay nagtatapat. At ito'y pervading in the Old Testament narrative. God is faithful. God is gracious. Steadfast love endures forever.
At you know what? Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, meron tayong memorial. Hindi na stone of help, but a tree. And that's the cross of our Lord Jesus Christ. Sa krus ng Panginoong Hesukristo, yan ang ating tulong. Kaya meron tayong Lord's Supper as our memorial to remember what the Lord has done. And not only to remember what the Lord has done, but to remember that Jesus Christ will come again. And that's His promise. Yan ang katapatan ng Diyos sa atin. Ang ating Panginoong Hesukristo, higit sa lahat, ang pagpapala ng Diyos na hindi ito naranasan ng mga tao sa lumang tipan, mga mananampalataya sa Diyos sa lumang tipan. Ang pagdating ng Panginoong Hesukristo, and now we look back to what Christ had done. And we look forward because He is a great God. He is a great Savior. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo inililigtas ng Diyos according to Philippians. He who began a good works in us will complete it in the day of Christ. Ganon katapat ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. In everything that we do, every labor that we do, ating pakikitungo sa kasalanan, ang ating pagpatay ng kasalanan sa ating sarili, mga pag-uusig, mga kapighatian, ang Diyos ay nagtatapat sa atin, ang Kanyang biyaya ay nagsasapat. And God is even more faithful. Ang Diyos ay tapat, labis na maasahan, labis na mapagkakatiwalaan, at siya ang nagtatapat na Diyos dahil kay Kristo Jesus. In Christ, we receive grace upon grace. At yan ang ating pag-asa, mga kapatid. The Lord is our help. He is our great helper. And we will not fear. In Psalms 46 verse 2, ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho man ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Huwag tayong matakot dahil meron tayong Diyos na tapat. Meron tayong Diyos na siyang ating kanlungan at hinding-hindi niya tayo pababayaan. For 22 years, mga kapatid, dito sa Redeemed by Grace Baptist Church, it's because of God's help that we are here. Kayo'y nanatili at dahil siya ang nagtatapat sa inyo. Kaya ang hamon ko sa inyo, mga kapatid, patuloy kayong magtiwala sa Diyos. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang sapat na biyaya. Siya maging kanlungan natin, siya maging tulong natin. Meron ba sa atin na tumatanda na? Marami, no? Brother, na-ouch. Majority sa atin nga ay medyo maedad na. But what a blessing. What a blessing. Para sa mga matatanda, sinabi ng Biblia in Isaiah 46 verse 4, pangako ng Panginoon, aalagaan ko kayo hanggang sa tumanda at pumuti ang inyong buhok. Inilikha ko kayo, kaya't kayo'y aalagaan ko. Tutulungan ko kayo at ililigtas ko. Yan ang Kanyang pangako sa inyo, sa atin ng mga tumatanda na. Ang Diyos ang nagtatapat sa inyo. Ang Diyos ang siyang mabuti. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Para sa atin ng mga malalakas na nandito ngayon, ang sinasabi ni Samuel dito is, this is his way of preparing the next generation. Itatayo niya ang bato upang makikita ng mga susunod na henerasyon kung gaano katapat ang Diyos sa kanila. Kaya sinabi niya, hanggang ngayon kami ay tinutulungan ng Diyos.
hanggang ngayon kami, yan ang nakalagay sa bato. Upang sa next generation ay makita nila kung gaano ang Diyos nagtatapat sa bayan ng Israel. Ganon din sa atin mga kapatid, to prepare our next generation to strive, to believe, and to trust God that He is our only help. Magtuturo tayo. Merong mga malalakas dito. Si pastor malakas pa. May kakayanan pa. Magturo ng salita ng Diyos. Tungo sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi lamang tungo sa, to be intelligent enough. But teaching the Word of God that people will trust God, that He is sufficient. Siya ang nagsasapat ng Diyos. In fact, in Titus 2, ito yung utos ni Apostle Paul to Titus to teach sound doctrine. Siya na may lakas pa, turuan mo ang mga matatanda na itong mga matatanda ay ituturo nila ang salita ng Diyos sa mga bata. Batang ina, batang mga lalaki, addressing all types of the community. Men, women, ministers. At ito ang maging lakas na loob dahil ang Diyos mismo ay nagtatapat sa kanila. Si Hudson Taylor, the founder of China Inland Mission, meron siyang dalawang bato o isang bato na may dalawang nakasulat na sa plaka. And that word one is Ebenezer and the other is Jehovah Jireh. The Lord has helped us. Nung siya'y pumunta sa China, the Lord has helped us. Yan ang kanyang testimony kung bakit siya nakapunta sa China, and he spent 54 years in China. And he could say, the Lord has helped us. And you know what? The confidence is that God is also Jehovah Jireh. The Lord will help us. The Lord will provide. Nawa ito ang maging hamon at encouragement sa atin mga kapatid, sa ating mga kabataan na nandito ngayon. Huwag nating sayangin ang ating panahon, mga kabataan, mga kalalakihan, kababaihan, habang kayo ay may lakas pa. Remember your Creator in the days of your youth. Sobrang dami ng distractions, advertisements, kasama sa mga plano na marketing strategies is the pursuit of pleasures. The pursuit of pleasures. Everything ay pangangailangan na natin. Napapansin natin, may mga bagay tayong nakikita at hindi naman talaga nating iniisip na kailangan. But when we look at the advertisement and even the presentation, ma-realize natin na kailangan natin pala niyan. Hindi lang natin maiwasan na mapapabili kayo. And that's the purpose. And it's good sa larangan ng marketing strategy. But we need to be careful, mga kabataan. Hindi tayo ma-hook doon. We remember our creators, or our Creator in the days of our youth. You trust God. Gaya ni isang hymn that says, the things of earth will grow strangely dim in the light of the glory and His grace. At yan po ang aking panalangin para sa atin, mga kapatid, that God will help us. Ituon natin, according to the writer of Hebrews in chapter 12, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Saan nakasalalay ang ating buhay, mga kapatid? Saan nakasalalay ang ating buhay? Nakasalalay ba sa ating lakas? Sa ating financial na kapasidad? Sa ating mga plano? Nakasalalay ba sa ating pastor ang ating buhay? Nakasalalay ba sa sino man ng mga magulang na nag-aalaga ng kanyang mga anak?
Saan nakasalalay ang ating buhay? Sinasabi ng Biblia, nakasalalay lamang ito kay Kristo Jesus simula noon hanggang ngayon. The reason that why we're here, brothers and sisters in Christ, it is because of Christ. Walang ibang dahilan. Walang ibang dahilan. Kaya tayo magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Meron akong kinakausap dito ngayon na buhay at wala pa kay Kristo Jesus. Kaibigan, kung bakit ka nandito ngayon at dahil yan pinaranas sa iyo ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Huwag nating hayaan na tayo hindi makalapit o tayo'y lalabas na walang pagtugon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Si Kristo ay nabuhay at siya ay naging alipin sa lahat ng alipin upang sundin ang kalooban ng Diyos, upang masasabi niya na ang aking mga minamahal, ang iyong minamahal, Ama, ay aking ililigtas. At ikaw at ako ay kasama doon, mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating buhay. Worship Him today. Binanggit ni Pastor Diego ang history ng church. I hope okay lang to share, no? From Roman Catholic to Church, Christ Flock Church, to GMA, to modular course ng Moonwalk Community Bible Church, to Reformed Baptist Church. At sinabi niya, Pastor, I will quote, ngayon maliwanag na sa aking puso na hindi sa laki ng membership, yaman, material, lawak ng gawain, o may bagong panambahang malawak, ang simbolo ng pagpapala ng Diyos sa isang iglesia, kundi ang maranasan at makita ang kanyang biyaya sa aming buhay. Maliit man ang iglesyang lokal, ngunit kasama ito sa isang pangkalahatang iglesia ng Diyos na nakaranas, nakakaranas, at makakaranas pa ng kanyang biyaya. Mga kapatid, sometimes ang buhay natin ay naiiba talaga sa mundo. Nisip ng mundo na ito ang successful church. Kung meron tayong malaking lugar, malaking iglesia, malaking membership, o aktibo ang ating buhay, o jolly ang ating panambahan, ngunit hindi diyan nakasalalay, kundi sa biyaya lamang ng Diyos. The words of John Newton in his famous hymn, Amazing Grace, it says, "'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home." Ang biyaya lamang sa ating nagligtas, ito rin sa atin ang maghahatid sa langit. Iilan sa atin dito ay marahil ay makaranas na rin ng pagsama sa ating Panginoong Hesus. And yet, that is the message of the grace of God, that Christ will be with us. Christ will be with His people. At dahil siya ang ating dakilang Diyos na nagtatapat, ang Diyos ng punong-puno ng biyaya, na natiling tapat sa kanyang iglesia, it is now the best time to recollect the grace of God, pagbalik tanaw sa kanyang biyaya sa atin, and to trust the God of grace, ang pagtitiwala sa Diyos ng biyaya. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat Ama, dahil sa maraming panahon sa kasaysayan na aming nababasa at nakikita at naririnig,
ang iyong biyaya ang nangunguna. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, kami po ay nandito ngayon. Dahil sa sapat mong biyaya, Panginoon, kami ay nakararanas ng mabuti, pagpapala, mula sa iyong mga salita, mula sa iyong pagsama sa amin. Kaya pinupuri ka namin sa oras nito. Ikaw nawa ang maluwalhati, ikaw nawa lamang ang aming maitaas sa iyong katapatan for 22 years of existence. You are gracious enough. You've been gracious, and we know that you will be gracious to all of us. Thank you, Lord, and we praise you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sa punto ito, tayo po ay maglaan ng kaunting sandali upang pagbulay-bulayan natin ang narinig na mensahe na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa ating narinig na mensahe at nawa ito ay dalhin natin, baunin natin sa ating pang-araw-araw na buhay at nawa itong biyaya nga ito ang siyang naghatid sa atin sa biyaya sa kaligtasan ay maluwalhati natin ang Diyos sa ating mga buhay. At tayo ngayon ay magbabahagi sa Lord's Supper at pangunahan tayo ni Pastor Diego. Nagkaroon ng isang survey sa amin sa group chat ng mga Reformed Baptist member ng association. How often do you observe or practice the Lord's Supper? Kadalasan ang nakita kong sagot ay once a month. At meron ako nakita parang dalawa na part member ng Rebap Luzon Association of Churches na every Lord's Day sila ay nag-observe. Ito kung bakit ko binabahagi sa atin ito ay sapagkat ang isang paliwanag kung bakit ayaw or hindi pa sila ganun kahanda na magkaroon ng panlingguhan o weekly na Lord's Supper is yung fear na ito ay maging monotonous o yung maging ritualistic ang mangyayari. Well, madalas yun ang narinig sa akin. Ang RGBC ay mayroong twice a month. At actually, ang sinasabi ko, bigyan tayo ng malaking lugar, I am more going to a weekly Lord's Day or Lord's Supper, or every Lord's Day ay magkaroon ng Lord's Supper for the very purpose ng pagpapaalala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil kung talagang magiging honest tayo, ay lahat tayo sabihin natin, sadyang mahihina tayo. At throughout the week, tayo ay nakakasala, nahuhulog tayo sa tukso, at tayo ay nakakasala. Hindi lamang na sinasariwa natin ang ginawa ng Panginoon, kung hindi ang isang bagay na magpapatibay sa atin at magpapatatag ay ang kahulugan ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin dahil tayo ay walang karapat-dapat na gawing batayan ng ating kaligtasan. And I'm reminded of what our preacher just a while ago quoted, the
the book of Hebrews. At kapag nakita natin sa book of Hebrews, well, of course, merong mga nabanggit na mga Bible characters. For example, Abel. Another is Enoch. Wala tayong marahil na makikitang kahinaan sa mga taong ito. Pero alam natin si Noah. Alam natin si Abraham. Although siya ay tinatawag na and he was a friend of God and was accredited to him yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero alam natin si Abraham ay binigay niya at handa niyang ipamigay ang kanyang asawa. Nanaig at umiral kay Abraham ang takot. Ang isa pang nandito sa Hebrews chapter 11 ay si Jacob na isang manlilinlang. Si Moses na mainitin ang ulo. At pagkatapos nabanggit ang sunod-sunod ng mga pangalan katulad ng si Gideon, si Barak, Samson, Jephthah, David. At sinabi dito that who through faith conquered kingdoms, enforced justice, ordained promises. Pero napansin ba ninyo na lahat ng ito ay may kahinaan at mapupulaan ang kanilang character? At pagdating sa chapter 12 ng Hebrews, therefore since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Sino ang tinutukoy kayang witnesses dito? Well, by an immediate understanding, ay ang tinuturo ay ang mga nauna sa Hebrews chapter 11. And there is this encouragement, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Meaning, katulad nitong mga nabanggit sa Hebrews chapter 11, na maaring matawag nating mga Hall of Famers when it comes to faith, pero alam natin that they are the same people na katulad natin that we are weak at tayo'y nahuhulog at nagkakasala. And yet the encouragement is let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. And in verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Although sinasabi natin that holiness, holy living is pursuable while we are in this world, but again, it is impossible to attain it because of the remaining sin in us. Saan tayo kukuha ng lakas sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Maaaring hindi nga tayo nakakasala sa kamay, sa gawa. Maaaring hindi nga tayo nakakasala sa pananalita. Pero sa isip, kahit di tayo kumikilos, ay nadudungisan ang pamumuhay natin na naaayon dapat na mamuhay ng isang anak ng Diyos. At saan tayo kukuha ng kalakasan? At dagdag pa natin ang ating accuser na bumubulong sa atin and would always accuse our brothers and sisters in Christ, na nariyan si Satanas, who is the accuser of Christians. At kapag pumapasok sa ating isipan
ang pagbibintang, ang pagbagsak sa atin, at kung minsan ay masyadong napakalakas sa ating pandinig that we are hypocrites kasi hindi tayo nakakapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. But again, ang sabi ng author ng Hebrews, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. At nabanggit din kanina sa atin ang cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Sa tuwing ako'y mahuhulog sa tukso at magkakasala, my Savior, my Lord, the perfect high priest, ay nakaupo sa kanang kamay, nasa langit at nakaupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos, praying for me, praying for you, praying for His church. And of course, alam natin na ang prayer ng Panginoong Jesus is always Amen to the Father. And so what is the significance and importance of the Lord's Supper? It reminds us of what Christ did for His church. Maaaring ang isang dahilan ay sabihin ng ibang mga churches and church leaders, it would take time sa worship service kung lagi nating i-incorporate ang Lord's Supper. I don't mind if it would take time. It would once again cleanse my conscience. Baka minsan sa atin, lalo na if you are always dealing with people, sa mga unbelievers, you're working, ang line of work ninyo ay talagang kayo nababalutan ng mga tao na walang Diyos. We need a reminder of God's love and God's grace. And the Lord's Supper is one such reminder that Christ died for us, that Christ paid for all our sins. Nakakalungkot kung kapwa-kapatid mo pa sa pananampalataya, kapwa kaanib mo ba, kasanib mo pa sa iglesia lokal lang, iyon ang nagbibintang sa iyo. I hope na dapat na maturuan tayong lahat ng tama. And I hope that as we read our revised church covenant, ay maintindihan natin kung ano ang ating kahulugan bilang isang kaanib o kasapi ng isang lokal na iglesia. And so once again, I appeal to you, kapag meron tayong Lord's Supper, let's partake and be part ng Lord's Supper. It is not just a ritual. It is not just a mere symbolism. Alam nyo, ito ay pagpapahayag ng Panginoong Hesukristo sa atin na sinasabi niyang, I died for you. I paid for your sins. At ang iyong kinabukasan is secured dahil ako ang inyong tagapagligtas. Nakasama ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad bago niya ito ay taguyod. At patapos sila na maghapunan, siya ay kumuha ng tinapay at nagpasalamat. At kanyang ito pinapiraso. At kanyang sinabing, kumuha kayo, ito ang aking katawan. At pagkatapos ay siya ay kumuha ng sarot. At kanyang muling pinalalahanan ng kanyang mga alagad na sila'y uminom ng alak na ito sa saro. Bakit niya sinabi ito?
Dahil sinabi niya, for this is, it symbolizes the new and everlasting covenant. For the forgiveness of our sins. At kanyang sinabing, take, eat ng tinapay, and this is my body. At pagdating sa cup, after giving thanks, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. And one of the central messages of the new covenant is that Christ gave His life for His church. Just imagine, Diyos na nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Anumang bulong na maririnig ko sa aking isipan, anumang pagbabato ng putik ang matatanggap ko, anumang kasiraan ang maririnig ko sa panlabas, at ano pa ang mga ibang paraan na ako ay paratangan ng isang mapagpaimbabaw na mananampalataya. Matapos na masuri ang aking konsyensya at ang inyong konsyensya rin, at maunawaan ang ating ginagawang ito, hindi lamang ito isang simbolo, hindi lamang ito isang paalaala. Ito ay katotohanan na ang ginawa ni Jesus para sa atin na kanyang iglesia ay pangwalang hanggang kaligtasan. At kapag hawak ko ang kapirasong tinapay at ang maliit na cup na ito, nawa naroon sa ating panloob na puso't isipan ang pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang ng pagpapahayag natin, kundi unang-una ang pagpapahayag ng Panginoon na tayo'y Kanya. And when we partake of the bread and wine, ay ang ating pasasalamat sa ginawa ng Panginoon. At isa ring pagpapahayag ng Panginoong Yesus ang Kanyang salita ay patuloy na ating ipinamumuhay. Hindi tayo perfect. Ngunit sa biyaya ng Diyos, makakapamuhay tayo at masusunod natin ang Kanyang kalooban. Maaari na po natin kainin sama-sama ang tinapay at pagkatapos ay isunod natin ang alak. Palagay ko nasa inyo na ang ating new church covenant. Dadako na tayo sa pagbabasa ng ating tipan bilang miyembro ng Redeemed by Grace Baptist Church. Sinangayunan din natin, pinahintulutan din natin ang kapatid natin, ang preacher natin at ang mga kapatid natin sa Valley View Baptist Church na magpartake ng Lord's Supper dahil kanina sinimulan niya na
isa lamang ang iglesia ng Panginoon. At bagamat sila ay member ng Valley View Baptist Church, kapag sila ay narito, sila ay bahagi ng iglesia ng Panginoon. Ngunit ngayon, ang tipan ay para sa RGBC at hindi para sa mga panaunahin natin. Kaya hinihiling ko na tumayo po ang mga 37 members ng Redeemed by Grace Baptist Church. At sama-sama nating basahin ito. Marahil maninibago kayo dahil first time na ito ay ating babasahin at lalo na Tagalog. At nawa, ito ay hindi lamang maipahayag natin, kundi sa biyaya ng Diyos, ito po ay maipamuhay natin. Sama-sama po tayo sa unang linya. Yamang pinagkaloob sa amin ng Diyos ng mananampalataya sa Panginoong Jesucristo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, at yaman din kami ay binautismohan ng maipahayag na namin ang pananampalatayang ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kami ngayon ay mataimtim at may kagalakan nagpapatibay ng aming tipan sa isa't isa sa tulong ng Banal na Espiritu upang sundin ang utos ng Diyos. Kusang loob kaming sumasang-ayon na lumakad ng makakasamang bilang isang iglesia, gaya ng itinakda ni Kristo. Kami ay kikilos at mananalangin para sa pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ipadarama namin sa isa't isa ang aming pagmamalasakit at pag-iingat. Matyaga kaming magpapaalalahanan at kung kinakailangan ay mamamanhik ng may pagmamahalan bilang magkakapatid. Makikigalak kami sa mga nagagalak at magtutulungan buhatin ang mga pasanin at kalungkutan ng bawat isa na may pagdamay at pagsinta. Kaugnay nito, hindi namin tatalikuran ang pagtitipon ng iglesia. Hindi kaliligtaang manalangin para sa aming sarili at sa aming kapwa. Magtutulungan kami para sa pagpapatuloy ng ministeryo ng iglesia ito at sa pagtataguyod ng pagsamba, mga ordinansya, disiplina at mga doktrina nito. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos, gagamitin namin ang aming mga kaloob para sa isa't isa at maglilingkod gamit ang kalakasang nagmumula sa Diyos. Habang pinasasagana kami ng Panginoon, kami ay mag-aambag ng masaya at palagiang bilang pakikibahagi namin sa ministeryo, sa mga gastusin ng iglesia, sa pagtulong sa mga nangangailangan, at sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. Sisikapin namin gawin ang lahat ng mga bagay na ito na nakikita nga naming ipinag-uutos ng Diyos sa banal na kasulatan at Kanyang hinihingi sa lahat ng mananampalataya habang sila'y nabubuhay sa sanlibutan. Kaya't kung mangyari man ay kami ay lilipat sa ibang lugar, agaran din kaming hahanap ng isang iglesia roon, kung saan may pagpapatuloy namin ang diwa ng tipan na ito at ang mga alituntunin ng salita ng Diyos. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Amen. Tayo naman ay muling aawit. Ang title nitong awiting ito ay The Love of God of Great o So Greater Far. Awitin po natin ito ng sabay-sabay. Love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond
highest star and reaches to the lowest realm. The world declared, bound down with care, God gave His Son to win. His erring child He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. When ancient time shall pass away, and human thrones and kingdoms fall, when those who hear refuse to pray, on rocks and hills and mountains fall, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong. Praise Him in praise, the Lamb's praise, the saints and angels' song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Be within the ocean field and where the skies of parchment lay, where every stone on earth a queen, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry. That goodness throne contain the whole, those stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Tayo naman ay magbibigay ng ating mga kaloob sa ating iglesia. Ang bahaging ito na ating pagsamba ay pagpapaalaala ng mga biyayang material ng Diyos sa atin na siyang nag-iingat, tulad ng ating narinig kanina na ang Diyos ang siyang nagpo-provide o nagbibigay ng ating mga pangangailangan. At siya rin na nag-iingat sa atin. Nawa sa ating pagbibigay nito ay mapapurihan natin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Kinikilala ka namin, O Diyos, na siyang nagmumula ng lahat ng mga bagay na amin pong tinatangkilik. Ang aming mga trabaho, ang buhay namin, ang mga negosyo namin, tunay na mula ito sa inyo. Langin namin, O Diyos, ang mga kaloob namin ito ay gawin namin ito ng may kagalakan upang sa pagbibigay namin ito, ang pangalan mo lamang ang maitanghal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa pagtatapos ng ating gawain ay ating awitin ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin ito ng sabay-sabay. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise
the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with every good thing, that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Magkaroon lamang po tayo ng ilang minuto na break.